Guro bilang bagong bayani. Mula ng pagbabata natin, namulat at ipinakilala na tayo sa mga tanyag na mga bayani. Mga bayaning nag-alay ng kanilang pagod, pawis, dugo at buhay. May mga gumawa pa ng mga aklat, pumunit ng mga sidula at nakipagpatayan pa ang iba. Mga bayaning nagsakripisyo di para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat o para sa ating bayan. Kung iisa-isahin man natin silang pangalanan, medyo madami-dami na talaga sila. Ngunit di lahat ganun ang hawak. Kasi yung iba, ang hinahawakan nila ay chalk, lapis, eraser, ballpen, banghay arilin, manila paper at marami pang iba. Si Sir, Ma'am, Miss, Ginang, Ginoong, Proof, Teacher, at iba pa. O tawagin na lang natin sa madaling sabi na sila ang mga guro. At ngayon, aking mga kaklase, lalong-lalo sa aking ikinagagalang na guro, magandang umaga sa inyong lahat. Magsimula tayo sa tanong na, bakit ba sila bayani? Bakit kaya guro ang naging bayani? Bayani sila dahil sa pagsasakripisyo nila, pag-alay ng pagod, sa taas ng kanilang pasensya, sa pag-iintindi sa mga mag-aaral, pagsusumika pumasok araw-araw sa paaralan, at pagtsatsaga binatin ang grado mo at isalba ka sa pagkabagsak at marami pang iba. Ang pagbibigay ng mga payo at pagtatama sa mga mali natin, ang paggabay para makarating tayo sa nais nating patutunguhan. Ang pagsasakripisyo nila na magturo kahit napakababa lamang ng mga sahod ng mga guro dito sa Pilipinas. Ang pagpupuyat nila gabi-gabi makagawa lamang ng mga banghay aralin at pagtitiis sa mainit na mga silid-aralan. Maibahagi lamang nila ang kanilang mga kaalaman na dapat nilang matutunan ng mga mag-aaral. Tapos, habang sila'y pagod, kakasalita at kakaturo sa atin, tayo naman minsan ay nagsasawalang bahala na lamang. Dahil sa nakasanayan na nga natin sila araw-araw, o di kaya nauumaya na tayo sa kanila, o di kaya nagsasawa na sila sa pakikinig. Ang iba'y nag-iingay lang at hindi nakikinig sa guro at ipinalalabas sa kanilang kabilang tenga ang mga aral na tinuturo ng mga guro araw-araw. Mga pagpapaliwanag sa lahat ng di pa natin alam, mga bagay na dapat nating matutunan para maging handa tayo sa tunay na mundo. Mga kaalaman na isasalba tayo sa ating pagkakamali na nadanas na ng iba at para ang buhay natin ay mapadali. Sila ang mga bayaning tulay para sa ating tamang pagdidesisyon araw-araw o sa ating buhay, natatahakin na ating mga landas upang di tayo magkamali sa pagpili. Tinagurian silang pangalawang magulang natin na tagagabay. Di man sila ang ating mga biological na mga inay o di kaya itay, ngunit kung wala naman tayo sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan, sila ang nagiging gabay at umaalalay sa atin upang tayo ay naaayon sa matuwid na daan. Na gumising sa mga puso't isipan hanggang tayo ay magkamalay. Sa mga guro, sa mga bago na guro o maging guro pa lamang o di kaya'y ilang dekada nang nanidilbihan, saludo ako sa inyo.
Saludo ako sa inyong pagdidisiplina sa mga mag-aaral, pagtatyaga na pumasok sa paaralan araw-araw, pagsisikap na magtuturo sa mga mag-aaral, sa mga asignatura o sa realidad man sa buhay. Maraming salamat sa inyo. Taas noo akong tumitingala sa inyo bilang aming mga modernong bayani. Sa pagdating ng araw, ikinagagalak ko at ikinararangal ko na maging katulad nyo. At sa muli, ako po ay isang guro na gustong maabot ang pangarap. Kung kaya, guro ay dapat mahalin ng mga mag-aaral. At yun lang po at maraming salamat.